Magandang umaga mga bata! At sa inyong mga kasama sa bahay, andito na naman ako muli si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Mother Tongue, Quarter 4, Weeks 5 to 6. Ang ating paksang aralin sa mga linggong ito ay tungkol sa paggamit ng mga tambalang salita. Ulitin mo nga ang ating paksang aralin. Mahusay. Tandaan mo yan ha. Para sa ating mga layunin, sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na iyong A. Natutukoy ang mga tambalang salita. B. Nalalaman ang kahulugan ng mga ito. At ang huli ay nagagamit ang mga ito sa pangungusap. Magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Sabihin kong ang pares ng salita ay magkasalungat o magkasing kahulugan. Balikan natin pag sinabi magkasalungat, ito ba ay magkaiba o magkaparehas ng kahulugan? Tama, ito ay magkaiba ng kahulugan. Pag sinabi naman nating magkasing kahulugan, ano naman ito? Magkaiba ba o magkaparehas ng kahulugan? Mahusay, ito ay magkaparehas ng kahulugan. Subukan mo nga. Masaya, maligaya. Yan ba ay magkasalungat o magkasing kahulugan? Ang tamang sagot ay magkasing kahulugan yan. Parehas yan ng kahulugan. Pangalawa, mabait, masungit. Ano ba ito? Magkasalungat o magkasing kahulugan? Tama, ito ay magkasalungat, magkaiba ang kahulugan nito. Pangatlo, magaling, marunong. Ito ay magkasing kahulugan. Mahusay ha? Pang-apat, mabilis, makupad. Ito ay magkasalungat. Very good. Panlima, tahimik, payapa. Tama ka. Magkasing kahulugan nga sila. Para naman sa ating pagsasanay, subukan mo nga ito. Tingnan ang mga larawan sa bawat bilang at sabihin ang mga salita na mabubuo mula rito. Handa ka na? Sige. Anong mabubuo mong salita? Ano bang ginagawa dito? Tama, ito ay naglalakad o ang salita na gagamitin natin ay lakad. At ano ito? Tama, pagong. Ano naman ang mabubuo nating salita mula rito? Mahusay, ito ay lakad, pagong. Ulitin mo nga. Lakad at pagong. Lakad, pagong. Sumunod. Anong ginagawa? Tama. Umaakyat o akyat ang gamitin natin. At tama yan, bahay. Anong nabuo mong salita mula rito? Mahusay, akyat bahay. Ito naman. Anong tawag mo sa kanya? Ito ay anak. At tama ka. Araw. Pag pinagsama mo yan, ang mabubuo natin salita ay anak-araw. Mahusay ha? Ano-ano mga nabuo mong salita? Ito ay lakad pagong, akyat bahay, at anak-araw. Ano-ano ang dalawang salita na pinagsama upang mabuo ang isang salita? Yung una ay lakad at pagong. Pinagsama natin para mabuo ang salitang lakad pagong, 'di ba? Sumunod naman, ang dalawang salita ay akyat
akyat yung una at pangalawa ay bahay. Para mabuo natin ang akyat bahay na salita. At ang huli ay ang unang salita ay anak at ang pangalawa ay araw. Nabuo natin ang salitang anak-araw. Alam mo ba ang tawag sa mga salitang ito? O ito, yung lakad pagong, akyat bahay, anak-araw. Anong tawag sa mga yan? Alam mo ba? Oh, sabi mo nga. Oh, kung ang iyong sagot ay tambalang salita, tama ka! Kung hindi naman, huwag kang mag-alala dahil yan ang ating pag-aaralan sa mga linggong ito. Basahin ang mga salitang nakapaloob sa larawan. Basahin natin isa-isa. Bahaghari. Bahaghari. Nasaan ang bahaghari dyan? Okay, ito. Sumunod naman, dalagang bukid. Tabing dagat. Punong kahoy. Bahay kubo. O, ikaw naman magbasa. Mahusay! Narito ang mga salitang nabasa natin sa unang bahagi, yung kanina. Ito ay, ang tawag dyan, yan ay tinatawag na bahag. Sabi mo nga, bahag. At, hari. Kapag pinagsama mo ang dalawang salita na bahag at hari, makabubuo tayo ng panibagong salita na bahaghari. Ito na yung kahulugan ng bahagharing salita. Kasunod naman ay bahay at kubo. Mabubuo natin ang isa pang salita na bahay kubo. Ikaw nga, basahin mo nga. Magaling. Ito naman. Puno at kahoy. Pag pinagsama mo yan, ito ay magiging punong kahoy na dagdagan ng ng. Kapag nagtatapos ang unang salita, sa dalawang salitang ito, yung unang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, A, E, I, O, o U, dadagdagan natin ng ng, yung kasunod. Ay, yung unang salita. Tapos, ididikit natin yung kasunod na salita. Ito ay naging punong kahoy. Diba? Naunawaan ba? Okay. Sumunod naman, ito ay tabi. At dagat. Tama. Pag nabuo natin yan, pag pinagsama natin yan, magiging diba, ito natatapos yan sa patinig. Anong idadagdag? Katulad ng sinabi ko, okay, yan ay dadagdagan ng ng. Magiging tabing dagat. Siya naman ay isang dalaga. At anong lugar ito? Tama ka, ito ay bukid. Pag pinagsama mo ang dalawang salitang ito ay mabubuo natin ang panibagong salita na dalagang bukid. Yan ay yung isdang dalagang bukid. Tandaan mo ito ha.
Nabasa mo sa mga halimbawa ang dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng bagong salita. Nakabuo rin ito ng bagong kahulugan. Ang mga ito ay tinatawag na tambalang salita. Okay, pag sinabi nating tambalang salita, ito ay dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng bagong salita. Ganon din ang bagong kahulugan. O maaari ring makabuo ng bagong kahulugan. Anong tawag muli rito? Tama, ito ay tambalang salita. Ang pagtatambal ay isang paraan sa pagbuo ng mga salita. Karamihan sa mga tambalang salita ay sinusulat na may gitling sa pagitan ng dalawang salitang pinagtatambal. Narito ang dalawang uri ng tambalang salita. Ang una ay ang tambalang salita na nananatili ang kahulugan. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang kahulugan pag nabuo ang tambalang salita. Halimbawa, ito ay punong kahoy. O ang kahulugan ay halaman o puno na may sanga at dahon. Isa pang halimbawa ay bahay kubo. Ang kahulugan naman nito ay uri ng bahay na yari sa pawid, sawali at kawayan. Andun pa rin yung kahulugan nito. Nananatili pa rin. At tabing dagat o ang kahulugan ay baybayin o lugar sa tabi ng dagat. Narito naman ang pangalawang uri ng tambalang salita. Ang tambalang salita na may bagong kahulugan. Halimbawa, anong tawag dito? Tama, bahaghari. 'Di ba yung dalawang salita na pinagsama diyan ay bahag at hari. Pero pag pinagsama mo na ang dalawang salitang ito, nagbabago na ang kahulugan. Ang kahulugan na ng bahaghari ay arko na may sari-saring kulay at likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog. Ang sumunod naman ay itong dalagang bukid. Ito ay pinagsama na salitang dalaga at bukid. Pero pag magkasama na ang dalawang salitang ito, bagong kahulugan na. Nagiging dalagang bukid na isang uri ng isdang mamula-mula ang kulay. Ito na yung dalagang bukid. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, lagyan ng check kung ang salita ay tambalang salita at lagyan naman ng X kung ito ay hindi tambalang salita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. O number 1, kapitbahay, check o X. Okay, at ang tamang sagot ay check. Yan ay tambalang salita dahil ang dalawang salitang pinagsama dyan ay kapit at bahay. Number 2, balikbayan. Yan ba ay check, tambalang salita o X? Hindi. Tama, ito ay tambalang salita. Check. Ang pinagsama dyan na dalawang salita ay balik at bayan. Naging balikbayan. Pangatlo, libro. Yan ba ay check, tambalang salita o X kung hindi? At ang tamang sagot ay X dahil hindi yan tambalang salita. Ang libro ay isang salita. Hindi naman yan dalawang pantig na pinagsama. Dapat dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng panibagong salita. Okay? Malinaw na ba? Sumunod. Pang-apat, balat sibuyas.
Yan ba ay check, tambalang salita o ekis? At ang wastong sagot ay check, tambalang salita yan. Pinagsama ang balat at sibuyas. Panglima, asignatura. Yan ba ay check, tambalang salita o ekis kung hindi? At ang wastong sagot ay ekis. Yan ay hindi tambalang salita. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin sa kahon ang kahulugan ng tambalang salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang pamimilian mo ay A, tuwid na linya na nasa ilalim ng salita. B, pag-alala sa mga pangyayari sa nakaraan. C, taong namamahala sa pagtitipon o gawain. D, tubig na sinasahod mula sa patak ng ulan. O E, yari sa kamay at hindi gamit ang makina. Okay. Number 1, punong abala. Anong letra kaya dyan yung punong abala? Ito ay letrang A, B, C, D, o E. Ang tamang sagot ay letrang C. Punong abala, siya ang taong namamahala sa pagtitipon o gawain. Number 2, salungguhit. Anong letra kaya ito? A, B, C, D, o E? At ang wastong sagot ay A. Ito ay tuwid na linya na nasa ilalim ng salita. Salungguhit. Pangatlo, baliktanaw. Baliktanaw. Ano kaya ito? At ang tamang sagot ay letrang B. Pag-alala sa mga pangyayari sa nakaraan. Yung mga pangyayari noon ay inaalala mo. Baliktanaw ang tawag doon. O flashback. Okay. Pang-apat, gawang kamay. Gawang kamay. Anong letra ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay letrang E. Ayan, mula na sa kahulugan, yari sa kamay at hindi gamit ang makina. Tama ka ba doon? Ituloy natin. Panlima, tag-ulan. Tag-ulan. Ang tamang sagot ay letrang D. Tubig na sinasahod mula sa patak ng ulan. Ilan ang iyong score? Ipalakpak mo nga ito. Very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, tukuyin ang angkop na tambalang salita sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Number 1. Patlang ng ina ang kanyang anak na magtatapos na sa kolehiyo at may karangalan sa paaralan. A. Abot kamay. B. Bukang bibig. A o B? At ang wastong sagot ay letrang B. Bukang bibig. Ibig sabihin yan ay kadalasan binabanggit ng kanyang nanay. Bukang bibig. Pangalawa, si Mila ay patlang sa kanyang klase dahil sa kasipagan nito sa pag-aaral. A. Bukod tangi. B. Kapos palad. At ang tamang sagot ay letrang A. Bukod tangi. Tama ka ba? Very good. Number 3, patlang man sa buhay ang pamilya ni Mia ay naitaguyod pa rin ang pag-aaral niya. A. Balang araw. B. Kapos palad. At ang tamang sagot ay letrang B. Kapos palad. Kapos palad man sa buhay ang pamilya ni Mia ay naitaguyod pa rin ang pag-aaral niya. Number 4. Masusuklian ko patlang ang mga pagsusumikap ng aking mga magulang, ang sabi ni Mila sa sarili. A. Balang araw. B. Bukang pipig. At ang wastong sagot ay A. Balang araw.
Number 5. Patlang na ni Mila ang lahat ng kanyang pangarap. A. Balang araw. B. Abot kamay. At ang tamang sagot ay B. Abot kamay. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Ilan ang iyong puntos o score? Okay, very good. Ituloy natin. Para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4 na inyong magiging performance task, ang gagawin nyo ay pagtambalin ang dalawang larawan upang makabuo ng tambalang salita. Bumuo ng pangungusap gamit ang tambalang salitang nabuo. Ang gagawin nyo ay mula sa tambalang salita na inyong nabuo ay gagawa kayo ng pangungusap mula rito. Okay, gawin ito sa iyong sagutang papel. Ito ang unang larawan. Yan ay sasamahan mo ng pangalawang larawan. Okay? Ang ating unang salita ay lukso at pangalawang salita ay baka. Ang mabubuo nating salita, ano ito? Tama, ito ay luksong baka. Ngayon, itong luksong baka na nabuo natin ay gagamitin mo sa pangungusap. Naunawaan ba? Sige, ituloy natin. Pangalawa, ito ay anak at pawis. At ang mabubuo nating salita ay anak pawis. Gamitin mo ulit sa pangungusap. Ito naman ay puso at mamon. Pag pinagsama mo yan, magiging pusong mamon. Ikaw nang bahalang mag-isip ng pangungusap mula rito. Maaari ka magpatulong sa iyong magulang o kasama sa bahay. At ang pang-apat ay kulay puti at tainga. Pag pinagsama mo yan, magiging puting tainga. Gagamitin mo sa pangungusap ito. Naunawaan ba? Sige. Tandaan, natutuhan mo sa araling ito na ang dalawang salitang pinagsama ay makabubuo ng bagong salita. Ang mga salitang pinagsama ay tinatawag na, ano ito? Tama, ito ay tambalang salita. Ulitin mo nga, tambalang salita. Take a break. Your eyes need it. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, sa linggong ito, tungkol sa tambalang salita. Sana ay natutuhan nyo o naunawaan nyo ang ating aralin. At kung hindi mo naman masyado naunawaan, huwag ka mag-alala dahil maaari mo itong balik-balikan hanggang sa iyong maunawaan. At kung may katanungan ka, maaari mo namang i-message si teacher para malaman mo ang kasagutan sa iyong mga tanong. Ako muli si Teacher Diana Lynn, ang guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!